10, verse 15. Hallelujah. So Mark chapter 10, verse 15. Sino po ba dito yung may mga childlike faith? Minsan po kasi yung faith ng bata nadudumisan dahil tayong matatanda. Mahilig mga ako pero hindi tinutupad. Ang sabi nga ng tatay ko, pinangakuan ka na nga, gusto mo bang tuparin ko? Pasalamat ka nga, pinangakuan ka. Pero kasi po, di po ba, ang tiwala ng bata, unti-unting nababawasan habang tayo po hindi tumutupad sa ating pangako. Amen? Napakasarap isipin, napakasimple ng puso ng mga bata. Ano po? Sabi nga po sa Mark 10, "Surely I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it." Ito pong pananampalataya na ito ang gagamitin sa ating pagpasok sa kalangitan. Agaya nga po na napag-usapan natin last week, pagpasok sa kalangitan. Before po, bago ako magsimulang mag-preach, meron po kasing mga test yan kung saan ba ka ikaw nag-e-excel, ano ba ang field na gagamitin ka ni Lord. So, yun pong, yung exam na yun, ang pinakamababang score ko po is faith o pananampalataya. Sabi ko, paano naman ako mag-preach dito po? Ang baba ng test ko sa pananampalataya. So, sabi ko, nag-pray ako kay Lord, Lord, increase my faith. Lord, palakasin mo ang pananampalataya ko. Lord, turuan mo ako. Ang mensahe po ngayong umaga ay magagaling po sa Romans chapter 4, verse 16 and 17. Basahin po natin ha, tingnan po natin. Therefore, it is of faith that it might be according to the grace, so that the promise might be sure to all the seed, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. As it is written, I have made you a father of many nations, in the presence of him whom he believed, God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Sa Tagalog po, kaya nga sa pananampalataya nababatay ang pangako, upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinasampalatayanan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Amen. Praise the Lord for His word. Hallelujah. So, ano po ba? Sino nga po daw ang tatay ng pananampalataya? Si Abraham. Bakit po siya naging tatay o ama ng pananampalataya? Dahil hindi niya ipinagkait sa Panginoon si Isaac na nag-iisa niyang anak. Amen? Ang sabi po sa Genesis chapter 22 verse 2, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Meron po akong tanong. Meron pa po bang ibang anak si Abraham na lalaki? Sa mga nagba-Bible study, sino po yung una? Si Ishmael. Very good. Bakit tinawag na kaisa-isang anak ngayon si Isaac kung meron pa lang isang anak pa na lalaki? Si Abraham. Sa palagay ninyo, bakit? Kasi po, si Isaac, siya po ang tinawag na only begotten son at seed of promise dahil si Isaac po ay typology o symbolism ni Jesus Christ. Tingnan po natin sa Genesis 22 verse 6, ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkakasama silang lumakad.
Sino ang nagpasa ng kahoy? Sa pagpunta sa krus ng Kalbaryo, sino ang nagpasa ng krus ng kahoy? Si Jesus. Sino po ang kasama dito? Nandito si Abraham, siya ang representative ng Father. Si Isaac, siya ang representative ni Jesus. At ang apoy, siya po ang representative ng banal na Espiritu. Sa isang verse at isang litrato, na ipakita ng Panginoon na lagi silang magkasama. Amen? Our God is 3 in 1. Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos kasi po, ang wisdom po niya, alam niyo po, itinago niya talaga ang wisdom niya. Alam niyo po ba yun? Kaya nga po, pag nagbabasa tayo ng Bible, bakit hindi ko maintindihan? Bakit ang hirap? Bakit parang walang sense? Bakit parang boring? Kasi nga po, ang kanyang wisdom ay itinago niya. At ang susi sa wisdom na ito ay ang banal na Espiritu. So if you are going to read the Bible, always ask for the wisdom of the Holy Spirit. Dahil po, ang simple lang pala ng tinatago niya. Kaya lang talagang hindi niya hinahayaang makita ng mundo. So balikan natin si Abraham. Si Abraham lamang po ba ang pwedeng manampalataya? Dahil siya lang ang kinausap ng Panginoon? Hindi. Sino ba po ang pwedeng manampalataya? Itaas nga po ang kamay ng mga nananampalataya. Kulang pa. Itaas ang kamay ng mga nananampalataya. Ayan. Palakpakan natin ang ating nasabing buhay. Pananampalataya. Ano po? Pananampalataya. Napakadaling sabihin na nananampalataya ka. I trust God. Yes, nananampalataya ako. Alam niyo po, si Abraham kasi ang sabi, alam mo po ba yun, yung BFF type of conversation. Abraham, ihandog mo si Isaac sa akin. Ay, susunod ka talaga. Diba? Sabihin, Noah, gumawa ka ng arko. Ay, susunod ka talaga, diba? Sabi na, kasi nga, meron silang personal communication. Moses, iligtas mo ang mga anak ko sa Ehipto. Diba? Ngayon, hindi naman natin naririnig po yan, diba? Paano ba, Junel, umayos ka na. Susunod agad yan, di ba? Amen, Junel? Junel, umayos ka na. So, kasi nga po, iba po yung level of communication nila noon. Sino po ba ang gusto ng ganon? Yung may ginagawa ka, uy, anong ginagawa mo? Ano po? Pero alam niyo po, meron po nakakarinig ng boses ng Panginoon, yung audible voice ng Panginoon. Regalo rin po yan eh. Naririnig po yung boses, pero hindi po lahat. Wala pa akong nakilala. Kwento pa lamang po. Pero totoo po yun. Kasi si Lord po, hindi naman po pwedeng limitahan sa pakikipagtagpo sa atin. Amen? So, ang tanong ko po, tunay nga po ba tayong naniniwala na may Diyos? Amen. Kasi bakit ka ba nandirito? Ano ba ang purpose ng pagpunta mo? Ito ba ay para makapag-ritual tayo na, yes, check na ang Sunday service ko. Pwede na akong maglaba, magluto, matulog. Pwede na akong mag-post sa Facebook, diba? Kung ganun po ba? Ang purpose po ba natin is kilalanin pa ng mas mabuti ang Diyos na may hawak ng buhay natin. Amen? So seriously, tanungin po natin sa ating puso, sa ating sarili, sa bawat isa, gaano mo kakilala ang Diyos na sinasamba mo? 10%, 50%, 70%, 100%. Only you and the Lord know gaano mo siya kakilala. Si Lord is a very personal Lord and Savior. As we have been teaching here, yun kung nasa taas is the name of the Lord, Yahweh. Ang pagbasa po sa pangalan ni Yahweh ay mula dito, papunta doon. Ano po ba itong kaliwa? Papunta sa kanan. Pabaliktad po sila. Tapos po, di ba tayo pakanan, papunta sa kaliwa. Alam niyo po kung bakit? Ang lengguwahe po nila ay papunta doon kasi po nandun ang Israel sa mapa. Ang lengguwahe natin papunta doon kasi po ang Israel ay nandun sa mapa natin. Amen? Ganun po kadetalye ang Panginoon. Yod-Heh-Vaveh. So, ang ibig sabihin po ng Yod-Heh-Vaveh ay behold the hand, behold the nail. Imagine, ang Yahweh mismo
diabetes mo, masdan mo ang kamay, masdan mong nakapako. Hindi po ba't ka mangha-mangha? Pumunta ka naman sa number ng pangalan ng Panginoon. It is 10,565. Alam po ba ninyo na ang genetic code ninyo ay pinagdudugtong ng 10,565, 10,565, 10,565. So the Lord is within the fiber of your being. Nasa loob mo ang Panginoon. Ikaw ay nilikha sa imahe ng Panginoon. Ganun niya kagaling nailagay ang pangalan niya sa bawat nilikha niya. Amen? Hallelujah. So, hindi natin po pwedeng i-take lightly. Sino po dito ang may Biblia? Taas ang kamay. Yung mga wala pong Biblia, hindi lang po kayo sa akin. Pero po, make sure po na bibigyan nyo ng oras araw-araw na mabasa po. No? Si Lord, sino po ba ang Biblia? Sino po ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay si Jesus. Imagine, hindi pa siya nasatisfy sa pangalan niya, inilagay niya sa pagkatao mo, yung anak niya, itinranslate naman niya salita, tapos yung salita, ginawa niyang tao. Ang sabi niya po sa John. At ang Panginoon po, ginamit yung 22 letters of the Bible para bigyan ng code ang buong Biblia. Uulitin ko, 66 books of the Bible all in all, 22 for the Father, 22 for the Son, and 22 for the Holy Spirit. Amen? So, napaka-detalyado ng Panginoon, napaka-sarap namnamin kung paano niya tayo ginawa, kung paano niya tayo inisip, kung paano nabuo ang lahat. Pero ang tanong po, paano po ba talaga tayo maliligtas? Sa pamamagitan po ng pananampalataya. Tingnan po natin ha. So, sabi po sa Ephesians chapter 2, verses 8 to 9, for grace you have been saved through faith, that not of yourselves, it is the gift of God, regalo, not of works, lest anyone should boast. So, naliligtas tayo dahil tayo ay nanampalataya. Hindi tayo maliligtas dahil tayo ay mabait. Hindi tayo maliligtas dahil tayo ay masunuring anak, mapagbigay sa church, pasensyosa, malambing, religyosa. Hindi po yun. It is only by faith that we will be saved. Sabi ko, di ba? It is a gift. Ano po ang ginagawa sa regalo? Ang regalo ay tinatanggap. Kapag po binigyan ka ng regalo, babayadan mo? Hindi po, di po ba? Ano ka sabihin mo sa regalo? Uy, salamat ha? Uy, salamat. Kaya lang kasi may mga nagbibigay, binigyan ka, akala mo regalo. Tapos next, binalikan ka. Uy, utang mo. May utang ba ako? Oo, yung inapat ko sa yung ganito. Ano, hindi mo pala bigay sa akin yun? May bayad pala yun. So, iba sa Panginoon, no? Sa Panginoon po ay walang bayad. Kaya nga po, mahirap po kapag ang salita ng Diyos ay sinisingil, pinalagan din natin ng halaga. So, the more that we know God, lalo mo pong nararanasan ng Panginoon, lalo ka pong nagiging humble. Lalo mo pong naiintindihan kung gaano ka makasalanan at kung gaano kabuti ang Panginoon, mas lalo ka pong napapaluhod sa pasasalamat. Tama po? Lalo mo pong naiintindihan mo kung gaano siya ka-in-charge sa lahat, mas lalo ka pong nagsasubmit sa kanyang authority. Tama? Amen? Ang ating pong pag-uusapan, ang mensahe po ng ating umaga ngayon ay sabihin mo nga ng malakas. I believe. I believe. Amen. So, saan ka nga ba naniniwala? What is faith? What is faith? Now, faith is the substance of the things hoped for and the evidence of the things not seen. Napakahirap nga kasi naman ng bagay na hindi mo naman nakikita. Amen? So, paano ka nga naman maniniwala? Ang sabi po sa Hebrews chapter 1, verse 11, ang pananampalataya ay katiyakan ng mangyayari, ang ating mga inaasahan, paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Napakarami pong mga pasyente ngayon na namumuhay sa takot. Dito po, meron po ba dito yung inaatake ka rin ng takot, inaatake
magsama. Dahil kapag madilim, binuksan mo ang ilaw, ang dilim ay lalayas. Ganun rin po ang takot at pananampalataya. Kapag may takot at pumasok na ang pananampalataya, lalayas ang takot. Kasi hindi nga sila pwedeng magkasama. So yun po ang advantage ng mga Kristiyano. Kasi nga po, naiintindihan na mayroong Diyos na may hawak ng ating buhay. Amen? Ang sabi po sa Matthew chapter 8 verses 26 to 28, ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Nabangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Ito po yung kwento na sumakay po sila sa barko, sa bangka, at may dumating pong bagyo. Natakot po yung mga tao at sabi po, at nakita ng Panginoon na takot sila. Ang sinabi nga po, napakaliit naman ng pananampalataya. Kasi nga po, madalas, sino nga po ulit dito ang may pananampalataya? Taas ang kamay. Madaling amen. Madaling sabihin, pero kapag nandun ka na sa actual ng pagsubok, medyo nayayanig ka rin. Amen. Sino po ba? Kasi po ang pananampalataya, lagi siyang practicum. Lagi po siyang application. Lagi po siyang on-the-job training. Hindi po pwedeng, ato, faith, I believe, naniniwala ko, masusubok yan kapag dumaan ka na sa pagsubok. Amen. So, gaano nga kalaki daw ang sabi niyang pananampalataya na kailangan natin? Gaano kalaki? In Matthew chapter 17 verse 20, so Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have a faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing is impossible for you. Nakita mo po ba yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon sa buhay mo? Sabi po niya, di po ba? Kung meron ka lang pananampalataya, maliit lang. Hindi po porking preacher ako, mas malaki ang pananampalataya ko sa inyo. Amen? Hindi po porking preacher ako, mas malaki ang pananampalataya ko sa inyo. Amen? Kasi nga po, ano bang kailangan natin? Singliit lang po ng buti ng mustas. Tingnan po ang sabi po, di ba? Nothing will be impossible for you. Pwede ba yun? Ang dami mong limitasyon? Pwede po ba na walang magiging imposible sa'yo? Parang hindi yata. Ang sabi ni Lord, i-bless kita. Sabi ni Lord, di po ba? Pero, Lord, hindi ko nakatapos eh. Paano mo ako i-bless, di po ba? Ang sabi ni Lord, pagagalingin kita. Lord, lahi na namin itong sakit na to eh. Hindi na ito gagaling, tsaka stage 4 na ito eh, di ba? Ang sabi ng Panginoon, gagamitin kita, mightily and boldly. Pero Lord, hindi po ako marunong umarap sa tao eh. Kailan pa po ba na sinabi ni Lord na magagamit ka, mapapagaling ka, at mababless ka dahil sa sarili mong kakayanan? Hindi naman po niya ipinangako yun dahil yun kay nangako siya dahil po siya ay Diyos na makapangyarihan. Amen? Kaya po hindi nakasalalay ang pangako ng Panginoon sa kahinaan natin. Nakasalalay ang pangako ng Panginoon sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Ngayon, anong trabaho natin? Ang trabaho natin is to believe. Do we believe? Naniniwala ka ba talaga? Because most of the time, there is always doubt in our hearts. Maging ako po, minsan nagtitiwala ako sa sarili kong kakayanan. But do I truly believe the power of the Lord in my life? Yan po bang mga pangako ng Panginoon is kiniklaim natin. Ang pananampalataya po is like sports. Diba? Sila Mike, sila Jomar, sila JP, sila Kim, sila Christian. Sila po ay nag-gym para po magpalaki ng muscle, di ba? Ngayon po, ganun rin po ang pananampalataya. Kailangan po, binibigyan mo ng time, binibigyan mo ng effort. Kasi po, kailangan spiritually, malalaki rin yung muscle natin.
spiritually. Amen? Kasi nga po, kapag hindi natin ina-exercise, hindi natin ginagalaw, yan po ay nagmamuscle wasting o ang spirit po natin ay nanglulupay-pay rin po. Question: paano mo naman papalakasin ang iyong pananampalataya? Paano? Ano, Janelle? Magpatuloy sa bahay namin. Magpatuloy-tuloy kami sa bahay namin. Amen? So, how is faith increased? Ang sabi mo ng Panginoon, Janelle, ito ang sagot. In Romans chapter 10, verse 17, so that faith comes by and hearing by the word of the Lord. Ulitin ko po, bakit hearing? Ba't hindi reading? Paano naman maridinig? Kasi po, ang salita nila ay gamit po noong unang panahon pa. That time, ang mga tao hindi marunong lahat magbasa. Meron lang pong specialist na pwedeng magbasa. So, ang gagawin ng magaling magbasa, babasahin ang law ni Moses, makikinig naman po ang lahat. So, faith comes by hearing and hearing the word of the Lord. Hindi lang isang beses, kundi hearing pa ulit. Paulit-ulit. Para po yung karne na iihaw mo. Kapag po ibinabad mo siya ng 30 minutes lang, kumpara sa 24 hours, anong mas masarap? Yung 24 hours, di ba? Parang ganun lang din po siya. Kailangan po ay nagsusok tayo, lumulublog tayo sa presensya ng makapangyarihang Diyos. Kasi po, doon lang po tayo mapupuno ng Panginoon eh. Kung iniisip mo na, narinig mo na, basta mo umatid ka, minsan okay na yun. Hindi po. Ang Panginoon po is gumagawa through installment. Wala pong guarantee okay ka na, anak. Kailangan po yung installment. So, bilang mga anak ng Diyos, we have to seize every opportunity para maka-attend sa lahat ng gawain ng simbahan. Amen? Kasi po dito tayo matututo, dito tayo lalago. Maintindihan naman natin ang mga hindi talaga kaya sa time. Pero kung kaya rin ninyo, umattend po kayo and the Lord has a very pleasant surprise sa inyo sa araw-araw na aattend kayo. Amen? So, aside from hearing and hearing, paano pa mapapalakas ang pananampalataya? Fellowship. Parang hearing and hearing din yan, no? Amen. So, there is another way. Ito po yung makikita sa 1 Peter chapter 1 verse 7. These trials will show that your faith is genuine. So, when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Amen? Sige po, palakpakan mo ang Diyos ang po. Nakita po ba ninyo yung correlation? Kapag tumaan ka sa trial, ang pananampalataya mo ay hinubog ng Panginoon. Ang sabi po, pagdating ng araw na inireveal ang Diyos na makapangyarihan sa mundo, kasama ka. The Lord will receive honor, praise, and glory, but also those who have faith in Him. Hindi madamot ang Panginoon, i-share niya sa iyo yung praise and glory na yun kapag na-reveal siya. You know, when is that time that He will be revealed to the whole world? This is pertaining to the second coming of the Lord. Kapag po sinasabi namin na the church will be raptured, this is not the second coming of the Lord. Rapture po is when the church, the bride, will be gathered up in the clouds, celebrating for 7 years. Now, after 7 years, ang bride of Christ o ang lahat ng nanampalataya sa Panginoon, babalik sa second coming. Nakasakay lahat sa kabayo, at nasa harapan ang Panginoong Jesus. Yun ang tinutukoy that you will receive honor, you will receive praise, and you will receive glory kasi isasama ka. I-display ka ng Panginoon sa mundo. I-display ka ang bride niya.
Are we that kind of church na proud ang Panginoon? Proud ako dyan kay Noel. Proud ako dyan kay Ren. Proud ako dyan kay Mitzi, kay Ma'am Lee. Proud po ba ang Panginoon sa pananampalataya natin? Is there a confidence in Him na padaanin mo ko yan sa apoy, magtitiwala sa akin yan? Does the Lord have that confidence in us? Amen? Hallelujah. If not, there is still time. There is still time that we can increase faith. Amen? Hallelujah. In Hebrews chapter 10, verse 38, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? So, ginawa kang matuwid sa pananampalataya, mabubuhay ka sa pananampalataya. Amen? Kaya nga po, hindi ka nakatingin sa mga bagay na nasa paligid mo, no? Nasabihin po nila, minsan po, sinabi sa akin ni Pastor Rene, nung po dumadaan kami sa pagsubok, noon po lahat ng anak ko may bulutong, siya may bulutong, na-hospital si Mati, nag-coma si Mati, ang dami kailangan bayaran, may church, ganyan, no? Sinabi po niya sa akin noon, na talaga pong na-bless po ako noon, hindi ko lang sinabi sa kanya. Ang sabi po niya, your faith looks good on you. Alam mo po yung pananampalataya na nakikita. Napakasarap po sa pakiramdam na na-encourage po talaga ako na sa kabila ng pinagdadaanan, nandun yung pananampalataya. Lord, bahala ka na, basta gagawin namin yung plano mo para sa church. Kahit ano man po ang pinagdaraanan namin. So, isuot natin ang pananampalataya. Nakikita po yan ang mga tao. Nagugulong na po ang Panginoon. Nararamdaman po ng mga tao sa paligid natin. In 2 Corinthians chapter 5, verse 7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Amen. Yan po ang hindi maintindihan ng mundo sa mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Meron ng pinagdadaanan, nagpapasalamat pa rin. Amen. Meron ng pinagdadaanan, nagsasaya pa rin, nagpupuri pa rin. Kasi hindi nila maintindihan. Ba't hindi ka magalit sa Diyos kasi pinababayaan ka? Hindi nila kayang intindihin. The world cannot understand the peace that you have. Huwag kang magtataka. Ganun ba? Hindi nila maintindihan. It is a way of life. So kapag sinabi ng doktor na may sakit ka, sabihin, that is that by the natural. Doktor ba yan? Oo, may cancer ka. Di ka ang katotohanan mo sa Panginoon by the stripes of His blood. Oh, you are healed. Kapag sinabi ng Panginoon, mahirap ka. Pag sinabi ng mga tao na mahirap ka, hanggang dyan ka lang, I am blessed, I am loved, I am favored by the Lord. Hindi po tayo nakasalalay sa nakikita, narinig sinasabi. We live by the promise of the Lord sa buhay natin. So if you are not honored here, mahina ka, I am strong through Jesus Christ. Wala kang kayang gawin, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? So depressed ka, anxious ka, pinamagabang damdamin mo, I have peace that surpasses understanding, says the Lord Almighty. Lalabanan mo ng katotohanan ng Panginoon ang lahat ng battle sa buhay mo, kapatid. Because it is a spiritual battle indeed. Sabi ka, natatakot akong mamatay. Ayokong mamatay. Paano ang mga anak ko? Sasabihin ko sa mga kausap kong pasyente, bakit? Sa loob ba ng clinic na to, bukas, merong siguradong buhay. We can only trust the Lord with our lives, with what we have. Amen. At takutin ka, sige ka, mamamatay ka na. Hanggang dyan ka na. Sabihin mo sa kanya, sa demonyo, to live is Christ, to die is gain. Amen. Wala talaga po iniwan na bukas ng Panginoon na gagamitin ng demonyo na wala tayong panangga. Amen. It is already done. So once na binago ka ng Panginoon, you live by His promises and not the reality that we see. Start exercising that faith because you do not live by what you see. Amen. That is faith. Naniniwala ka ba? Naniniwala ba kayo na may Diyos? Amen.
naniniwala pa rin kayo? Naniniwala kayo na may anghel? Pero hindi niyo siya nakikita, naniniwala pa rin. Naniniwala kayo na may langit? Na balang araw, yun ang magiging eternal home natin? Amen. Pero hindi pa natin siya nakikita. Yun ang pananampalataya na tayo ay 1,000% convinced na ang sinabi ng Panginoon ay mangyayari kahit hindi mo pa nakikita. And again, the world cannot understand it. Ano ang basihan mo para maniwala ka sa Biblia ang sinasabi mo? Ano ang basihan mo para magtiwala ka sa Diyos sa sinasabi mo hindi mo naman nakikita ni hindi mo nakakausap? Ang sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya kapatid, kung ano man ang pangako ng Panginoon sa buhay mo, panghawakan mo. Maaaring nadidelay lang kasi matigas ang ulo natin. Amen? Nadidelay ang lahat ng blessings, ang lahat ng promises kasi ayaw nating sumunod. Nakikipaghatakan tayo doon, kaya kung dito mas maganda eh. Hindi nga anak dito, hindi Lord dito talaga, nakikita ko eh. Lord, parang mas okay itong babae ito sa akin. Hindi anak, ito mo nang gawin mo. So, imbis na nakarating ka agad sa pangako ng Panginoon, ang tagal pa na delay pa. Bakit? Kasi nga nakikipaghatakan tayo. Tandaan natin, if we are not aligned sa pangako ng Panginoon, right now, more than ever, kailangan natin ng pananampalataya. With all that's happening around the world, kung hindi ka naka-align sa pangako ng Panginoon, matatakot ka. Kung hindi ka naka-align sa pangako ng Panginoon, ma-heartbroken ka. Kung hindi ka naka-align sa pangako ng Panginoon, wala kang kapayapaan. It is only through the alignment of our faith with the plan of Jesus Christ na magiging panatag tayo, especially what is happening with the whole world. Jesus Christ is faithful. In Revelation chapter 1 verse 5, and from Jesus Christ, the faithful witness. The faithful witness. Jesus Christ is the faithful witness. Alam niyo po ba na meron pang isang faithful witness? Sino po kaya ang faithful witness? Meron po kayong guess? Sino pa ang faithful witness? One more. Try. Huwag na lang baka magkamay. Si Brother Louie, meron siyang idea. Sino pa, brother? Ito, brother. It will be established forever like the moon, the faithful witness in the sky. Grabe po siguro, di ba? Buwan, ang isa pang faithful witness. Why? Kasi po, ang buwan ay dadaan sa mga phases, di po ba? Noong panahon na wala pang kalendaryo, sa buwan po talaga, ay kahit naman ngayon, nakasalalay tayo sa buwan. Pero sila po, lalo na sa Israel, sa mga Muslim countries po, sila po ay nag-aabang sa unang tipak ng buwan. And that is the beginning of the month. So, di ba, may Gregorian calendar, Hebrew calendar, Mayan calendar, iba-iba ang date nila, iba-iba ang panahon. Pero kapag bumalik ka sa unang ginawa ng Panginoon ng buwan, bilangin mo naging ilang cycle, yun ang tamang count ng panahon natin. That is why the moon is a faithful witness in the sky. Siya ang magsasabi, asa na ba talaga tayo? Amen? Kagaya po ng mangyayari, ngayong gabi. Ngayong gabi po, magkakaroon po tayo na from September 29 to November 5, magkakaroon po ng 2 buwan. Narinig niyo na yan? 2 buwan. Magkakaroon po tayo ng 2 buwan. Ito po ay maglalast for almost 2 months. Magpapaikot-ikot po siya sa mundo. Actually po, ito po hindi talaga buwan. Mukhang buwan lang po. Ito po ay asteroid na nagpapaikot-ikot sa buong Earth in a fish-shaped pattern. Fish, isda.
Sino nga po ang simbolo ng isda? Christianity. Church ang mga mananampalataya. Ang Diyos na sinasamba mo, pinupunta mo dito kada linggo, has the universe in His hands. Kaya niyang utusan ang araw, bituin, asteroid at ang lahat ng mga celestial bodies to declare His glory, to declare His message. Makinig, manood, magbigay pansin sa mga mensahe ng Panginoon. Hindi lang po sa September 20, kundi sa October 2. Gusto ko pong i-recognize yung post ni Ivan doon sa Bride of Christ. Ito po yung pinost niya. Kung po pwede po, balikan po ninyo. It is very important. Hallelujah. So on October 2, magkakaroon po ng Ring of Fire eclipse. Kaya po, ito po muna ang unahin natin. Gusto ko pong i-introduce sa inyo ang 7 feasts of the Lord. 7 feasts po ha. Hindi po, di ba, ang Panginoon po kasi may sarili siyang piyesta. Ito po ang piyesta niya. Hindi po niya gusto yung piyesta ni San Martin, piyesta ng itlog, piyesta ng ulan, piyesta ng ito. Ito po yung kanyang piyesta. So, meron po siyang spring feast, Passover, pagkamatay ng Panginoong Jesus, pagkabuhay, hanggang sa pagbaba ng Espiritu. Lahat po ito ay natapos at nakumpleto na. Ang hindi pa po nakakumpleto ay ang trumpets, atonement, tabernacle. This is going to be fulfilled bam, 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 pagdating ng Panginoon. Mabilis lang po yan. So, on October 2 po, magkakaroon ng Ring of Fire eclipse. Hindi natin makikita. This is like a wedding ring. Kagaya naman lagi natin sinasabi, ang wedding ring po ay simbolismo ng pagpapakasal ng Panginoong Jesus sa Bride of Christ. So, ang Panginoon po, gumagawa lang po siya ng mga mahahalagang bagay sa kanyang mga feast. Hindi po siya gagawa. Sabi po niya, I have an appointed time. Inirespeto po niya ang appointed time na ito. So, sa October 2, which is New Year sa Israel, which is Feast of Trumpets, yung hindi pa na-fulfill, which is the 7th month of the year. Mga Bible study, may mga Bible study students, ano nga ba ang meron sa 7th month? 17th day of the 7th month, naalala niyo rin? 17th day of the 7th month, lumapag ang arko ni Noah sa Ararat. 17th day of the 7th month, muling nabuhay ang Panginoon. 17th day of the 7th month, hinati ng Panginoon ng Red Sea para makatakas ang Israel. 17th day of the 7th month is very important to the Lord. And we are on the 7th month, on October 2. I am not saying anything will happen, but only the Lord knows. His plan will prevail. His plan will happen. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay ng mga pangyarihan. This is so exciting for me kasi po, ako po talaga yung tunay na nagbabantay sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi ko nga po, akala siguro ng mga tao, ayoko na sa buhay ko, kaya gusto ko na bumalik ang Panginoon. Sabi ko po, ang dami ko pong anak, syempre gusto ko po silang makitang makagraduate, makapagtapos. Sabi ko, gwapo pa ng asawa ko, wala na lang iwan ko agad. Pero, bakit gusto ko na bumalik ang Panginoon? Kasi po, the Lord is more important to me than any other thing. Talaga pong pagbabalik ng Panginoon yung hinahantay ko talaga. Amen? Kaya, huwag kayong matatakot kapag sinasabing babalik ang Panginoon. All we have to do is to be prepared. Amen? Enjoy our life. Do the Lord's plan here. Mag-aral, magtrabaho, magmahalan, huwag nag-aaway, walang daladalang sakit sa damdamin, iwaksin na lahat ng mga pagtatampo o mga galit o anumang mga bagay na hinalukay mo pa sa baul ng lola mo hanggang ngayon daladala mo pa. Let go of that. Let the peace and security of the Lord dwell in your heart.
the Lord is coming. Amen. Hallelujah. Ang sabi po sa mga awit 19 verse 1, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinahahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinakikita ng kalawakan. So, lahat po ng mga bagay, even po ang nasa kalawakan ay sumusunod sa utos ng makapangyarihang Diyos. Amen. Sa darating pong, ito pong buwan rin na to, mag-a-appear po yung Star of Jacob. Grabe na po si Lord, ha? Talaga pong binububog na po niya tayo sa mga senyales. Ang sabi po in Numbers 24 verse 17, I see him but not now. I behold him but not near. A star will come out of Jacob. A scepter will rise out of Israel. Si Lord Jesus Christ po yan. Hallelujah. Siya po ang magtatapos sa kasalanan sa mundo. Ito pong Star of Jacob is very important po sa mga Hebrew. Di po ba ang Israel, dati niyang pangalan ay si... Ano po pangalan ng Israel dati? Jacob. Very good, Jacob. Ano po? Nabalitaan po ba ninyo kung anong nangyari sa Israel? Ito po. Ito po yung Lebanon. Last ano lang po to, kahapon ako, kahapon ng gabi lang. Yan po ang Lebanon ngayon. Amen. Alam niyo po, na-eliminate na po ng Israel ang lahat ng leaders ng Hezbollah. Gusto ko po malaman ninyo na Iran, hindi po natin kaaway ang mga Muslim na tao. Ang kaaway po ng Israel ay yung pong Iranian regime. Yung Iranian regime, meron po yung Houthis sa Yemen, Hezbollah sa Lebanon, meron po yung Hamas sa Gaza. So ikinalat po nila yung mga proxy na yan para po labanan ng Israel. And kagabi lang po, napatay na po yung pinakamataas. So Israel is expecting a retaliation. Ang sabi po ng Panginoon, kapag nakita ng napapaligiran ng Israel, ang sabi po niya, kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, tumayo kayo, tumingala, sapagkat malapit na ang pagliligtas ninyo. Amen? Sino po ba naman ang gustong maipit sa gera ng Lebanon at Israel? China at Pilipinas, Russia at Ukraine, London, US at Russia. Yan din gustong maipit sa mga yan. Kaya nga po may plano ang Panginoon. All we have to do is to believe and have faith. Wala tayong dapat ikatakot. Believe it as though it has been done already. Maniwala ka na. Ngayon pa lang, nailigtas ka sa gitna ng kaguluhan. Maniwala ka na na may langit kang daratnan kapag nagpatuloy ka sa Panginoong nananampalataya. Ngayon pa lang maniwala ka na may buhay na walang hanggan na naghihintay sa'yo. Kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Akala natin kapag napunta na tayo dun, bigla kang magiging stranger. Ang sabi ni David nung namatay ang kanyang anak, makikita ko siyang ulit makakasama sa langit. There is a biblical evidence na ang mga mayapa nating mahal sa buhay ay makakasama natin sa kalangitan. Ang tanong, naniniwala nga ba tayo? Do we really believe? Naniniwala nga ba tayo na malapit na nga talaga ang wakas? Naniniwala ba tayo na mas maganda ang plano ng Panginoon kesa sa atin? Marami po tayong plano and there's nothing wrong with that. Sige po, magplano kayo, walang problema. Hindi namin sinasabing itigil mo ang buhay mo dahil naghahantay ka sa Panginoon. No! Tuloy mo ang buhay mo, but always make sure na si Lord talaga ang unang priority sa buhay mo. Amen? Saan ka magtatnan? Sa ibang bansa, sa eskwelahan, sa bahay, sa simbahan, ready ka when that time comes. Amen? Alam niyo po, napakahalaga po ng kaligtasan.
ago na po, or 7 years ago, nakalagay po doon, isa o pangalawang request ko kay Lord, salvation of my parents, o kaligtasan ng aking mga magulang. Kaya po, ako po ay umaasa na pag kinuha na tayo ng Panginoon, when His time comes, hasalubungin ako ng aking mga magulang. Hasalubungin nila ako, sasabihin nila na tama lahat. Tama lahat. Ang sabi po sa mga gawa, chapter 16, verse 21, kita natin. Tinatawag lang sila para rin. Sumagot naman sila, sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Nung nakakilala po ako sa Panginoon, pinanghawakan ko po ang mensahe na to. Hallelujah. Tumatangis po ako sa kotse pag nagdadrive, iniiyak ko po yung kaligtasan ng magulang ko. Lahat po pinipilit kong gawin para makasumpong rin sila ng kaligtasan. Amen. Pero hindi po kasi po pwedeng puro pananampalataya lang. Naniniwala ako, nananampalataya ako na magkakasumpong ng kaligtasan ng magulang ko, and that's it. Tapos na. Because in James 2 verse 17, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, hindi obra. Gayon din man, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, sabi ni Lord, walang patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, umiiyak ako kay Lord, nagpupray ako kay Lord, ini-invite ko si Mama at si Papa sa church kahit galit na galit siya. Tapos, ini-invite namin sa Bible study. Sabi nila, ano ka ba? Ano pinagagawa mo? Baka mabaliw ka na yan, sabi niya sa akin. Tapos, sinabi ko pa po na, alam niyo po ba, mga pa, pinakausap ko ni Lord sa panaginip na kung natakot, akala nawawala na daw ako sa katinuan. Di ba sinabi ko sa inyo yung si Lord pag magbibigay ng mensahe sa akin, pinapadala niya sa panaginip, natakot sila. Pinapadala ko po si Papa ng text message ng mga Bible verse. Ayaw sumagot, ilang araw, walang sumasagot, 10, 15 araw. Aba, finally, sumagot ang tatay ko. Praise God, sumagot na siya sa text ko na Bible verse. Ang sabi niya, kung nalilito ka sa pananampalataya mo, huwag mo akong idamay. Sabi niya sa akin, sumagot naman siya. Pero sinabi niya, nalilito daw. Akala niya po, sasama na daw. Hindi, patapang ko yung tatay ko na yun. Nalilito daw ako. Sabi ko, ibang strategy naman. Pero di po ba, hindi po pwedeng puro pananampalataya na hindi kakalakipan na gawa. Amen? Napakahalaga po nun, ano? Kaya po, ganun din po ang naging story ni Abraham. Hallelujah. In Genesis verse 22, chapter 10 to 12, Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, here I am. And he said, do not lay your hand on the lad or do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son from me. Palakpakan po natin. Tatawagin po ba si Abraham na ama ng pananampalataya kung hindi po nasubok ng Panginoon ang kanyang pananampalataya? Amen. Most of the time, nag-uusap po kami ng asawa ko, nila Diani, yung kapatid ko. Sa totoo lang, most of the time, talaga po, alam niyo po ba, may kailangan ka, tapos po may deadline ka, tapos po yung pangangailangan mo, darating 1 minute bago mag-deadline, nararamdaman niyo po yun, tinitingnan lang ni Lord talaga kung hanggang saan yung pananampalataya natin. Kaya next time sabihin mo, Lord, alam mo, tinitingnan mo lang faith ko, yung mag-worry, bahala ka, diba? Ganun po kasi yung tinitingnan lang niya. Kailangan may pananampalataya ka
Without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Nagbibigay po ng reward, ng regalo, ng gantimpala ang Panginoong Diyos sa lahat ng taong nagsasaliksik sa Kanya. Pagdating ng araw na yon, mahahayag kung sino talaga yung nagsaliksik na muhay ng ayon sa kalooban niya. Because we cannot mock the Lord. Amen. Sa Tagalog, hindi maaaring galugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat sino mang lumapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. The question will remain, naniniwala ba tayo? Tatanungin ko po kayo ulit, hanggang saan po ba talaga ang paniniwala at pananampalataya natin sa Panginoon? Let us ask ourselves, bata ka man, binata ka man, may anak ka na, may apo ka na, we are all faced with the question, do we believe that the Lord is in control of our lives? Do we believe na hindi niya tayo iiwanan, ni pababayaan kailanman? Hindi lamang po buwan, hindi lamang po si Jesus ang faithful. Meron po din pong tinatawag na faithful servant. Ang sabi po in Matthew chapter 25 verse 21, His Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord." When that day comes, sasabihin po ng Panginoon, hallelujah, well done, good and faithful servant. Meron ka pong isang malilinig pagdating ng araw na yun. Lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. We have that ability, that power is within our hands right now. Ano ang maririnig natin pagdating ng araw na yun? Hindi kita kilala, or well done, good and faithful servant. Hallelujah. Meron pong napakagandang sorpresa ang Panginoon sa mga good and faithful servant. Sabi po sa 1 Corinthians, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihala ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Naisip mo na yung mga bagay na gusto mo, yung mga bagay na magpapasaya sa'yo, yung mga bagay na nilalangit mo, wala yan kumpara sa inihanda ng Panginoon sa'yo. The question remains, do you believe? Tayo pong lahat ay tumayo. And let us ask the Lord to search our hearts, to search our minds right now. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, you are here for a reason. You are here because the Lord brought you here. Meron siyang plano para sa atin. Meron siyang mensahe para sa bawat isa. Kapatid, panghawakan mo ang lahat ng kabutihan at lahat ng plano sa iyong buhay. Magtiwala ka na sa kahit anumang sitwasyon
church to declare this creed without the instrument. Hallelujah. Let us all declare this. Hallelujah. Ama, nandirito po ang iyong mga anak, Lord God. Inaamin namin ang aming kasalanan. Inaamin namin ang aming karumihan. Inaamin rin namin ang kaliitan ng aming pananampalataya, O God. Father God, right now, we ask you, Lord God, through the power of Holy Spirit, Lord, increase our faith, Lord God. Ama, taasan mo ang aming pananampalataya, ang aming confidence sa kapangyarihan mo, Lord God. Huwag mo po kaming hayaan, Lord God, na magpapalutang-lutang, Lord God, na magpapaanod, Lord God, sa mundo na ito, Lord God, na walang pananampalataya at hindi naniniwala sa mga plano mo, Panginoon. Hallelujah. Come on, church, let us declare